Masayang pamilya lang ang hiling ni Marco sa buhay. Lumaki siyang walang tatay, iniwan din siya ng nanay, at lumaki sa lola na siyang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. Isa siya sa tinatawag na produkto ng broken family. Pero para kay Marco, maswerte pa rin siya. Lalo na nang natupad ang matagal niyang pinapangarap, ang mapangasawa si Karen. 7 taon na silang kasal ng dream girl niyang si Karen. Si Marco, 30 years old, at si Karen naman, 27. Wala pa silang anak dahil ayaw pa ng babae. Mas gusto nitong unahin ng sarili at career. Pareho silang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng appliances sa Quezon City. Si Karen bilang operations supervisor at si Marco naman ay sales agent na laging nasa labas ng field. Malaki ang agwat nila pagdating sa posisyon at ganun din sa relasyon. Kung gaano kababa si Marco sa hierarchy ng opisina, ganun din siya ka-under sa bahay. Sa totoo lang, hindi yun issue sa kanya. Dream girl niya kasi si Karen. Balingkinitan, flawless, malamodelo ang katawan at may malaartista ang muka. Para kay Marco, epitome si Karen ng isang hot wife. Kaya kahit alipinin siya, wala siyang reklamo. Siya na mismo ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Laba, luto, linis, alaga sa aso. Pati na rin pag-aasikaso kay Karen. Ang misis, mas madalas nag-online shopping, nagtetest ng lipstick o kaya ay abala sa social media. At si Marco, lagi lang nakangiti at palaging nakahanda ang paborito niyang linya. Yes, mahal na Reyna, andyan na ako. Sa mata ng iba, nakakatawa at nakakainis. Pero para kay Marco, love conquers all. Hanggang isang gabi, matapos ang mahabang araw ng deliveries sa Cavite area, dumiretso siya sa opisina para mag-remit at mag-report. Pagdating sa parking area, sinalubong siya ni Mang Romy, ang CQ na bantay sa gate. Uy, Sir Marco, aba gabi ka na, nag-overtime ka ba? Bati nito habang nakasandal sa booth. Medyo tay Romy, ang dami kasing orders kanina. By the way, andyan pa ba si Ma'am Karen sa office? Tanong ni Marco. Nagkibit balikat lang si Mang Romy. Ewan ko sir, baka nasa taas pa, i-text mo na lang kaya. Napacheck si Marco sa phone. Ilang beses na pala siyang nag-text at nag-miss call pero walang reply. Dahil naalala niya ang paborito ni Karen, bumili siya kanina ng buko pie sa Cavite at plano niyang isurprise ito. Umakyat si Marco sa 3rd floor, kung saan nandun ang opisina ng mga supervisor. Madilim na ang hallway, sarado na lahat ng ilaw, at tahimik na tahimik. Biglang pumasok sa isip niya ang mga kwentong naririnig kay Mang Romy, na may multo daw na pagala-gala sa building tuwing gabi. Kinilabutan siya, pero mas malakas ang loob niyang makita si Karen. Dumiretso siya sa opisina ng misis, nandoon pa ang mga gamit nito, pero wala siya sa loob. Naalala ni Marco ang sinabi ni Karen dati na kapag stressed, umaakyat siya sa rooftop para magpalamig at mag-isip. Bitbit ang buko pie, naglakad si Marco paakyat. Buo sa isip na pasayahin si Karen. Naisip pa niya ang romantic na eksena. Ibibigay niya ang paboritong buko pie ng asawa, tapos hahalikan siya nito sa ilalim ng buwan. Pero hindi yon ang nadatnan ni Marco. Pagbukas niya ng pinto sa rooftop, tumambad ang eksenang sumira sa mundo niya. Si Karen, nakikipaglaplapan sa matandang general manager nila. Mainit, agresibo, at tila walang pakialam kung may makakita. Ang mga kamay ng matanda, mapangahas na gumagala sa katawan ng asawa niya. Habang si Karen naman, walang pagtutol. Bagkus ay todo bigay pa nga. Nanigas si Marco, hindi makapaniwala sa nakikita. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Pero tila tinanggalan siya ng boses. Nanatili siyang nakatayo, pinapanood
kung paanong unti-unting winawasak ng misis ang kanyang puso. Nang makita niyang nagsimula ng lumuhod si Karen sa harap ng matandang manager, hindi na kinaya ni Marco. Bumaba siya agad, mabilis, at dumiretso sa restroom ng building. Doon, tahimik siyang naghilamos. Pilit na tinatanggal ang pamumula ng mga mata at ang mga luhang kusa ng bumabagsak. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang ngumiti. Kahit sa loob-loob niya, durog na siya. At sa mismong gabi na yon, pag-uwi niya sa bahay, may isang tao lang ang nakahalata agad na may kakaiba sa kanya. Si Aling Sofia, ang ina ni Karen. Si Aling Sofia, 48 years old, pero sa unang tingin ay hindi mo aakalain. Makurba pa rin ang katawan, makinis at may malakas na presence, na tipong kahit tahimik lang ay napapansin ng lahat. Modernong babae na hindi nagpapabaya sa sarili. At sa kabila ng edad, ay mas may maipagmamalaki pa kesa sa mga mas bata. Matagal nang pansin ni Marco kung gaano ito maalaga. Kung paanong palagi siyang tinutulungan sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng aso, o kahit sa simpleng pagkukwento lang kapag stress siya galing sa biyahe. Para bang mas inaasikaso pa siya ni Aling Sofia kesa ng misis niyang si Karen. Noong gabing yun, ang biyanan ng unang nagtanong, "O Marco, bakit ang pula ng mata mo? May problema ba kayo ni Karen?" Pero hindi niya na ito sinagot at pumasok na sa kwarto. Ilang araw ding tiniis ni Marco ang sakit at galit. Pinilit niyang magpakabulag. Umaasang baka panaginip lang ang lahat ng nakita niya sa rooftop. Pero gabi-gabi, bumabalik sa isip niya ang imahe ni Karen, nakikipaglaplapan at nagpapakaligaya sa matandang general manager nila. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakapagpigil. Pagka-uwi ni Karen mula sa trabaho, sinalubong siya ni Marco sa sala. Halatang galing sa opisina, nakapustura pa at amoy mamahaling pabango. "Karen," mabigat ang boses ni Marco. "Alam ko na." Dagdag pa nito. Napatigil si Karen, bahagyang kumunot ang noo. "Oh, ano na naman yan? Nakakapagod na ang araw ko, wag mo akong simulan." Malamig na wika ni Karen. "Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang magsinungaling. Nakita ko kayo ni Sir Raul sa rooftop. Nakita ko lahat." Masama ang loob na wika ni Marco. Ngunit imbis na magulat o magmakaawa, ngumisi lang si Karen. "Ayon ba?" Umupo siya sa sofa at nag-cross ng legs. Parang proud pa nga. "Ayaw mo yun? At least ngayon, alam mo na." Nanlaki ang mga mata ni Marco. "Karen, paano mo nagawa sa akin to? Ginagawa ko naman ng lahat para sa'yo ah. Sinasakripisyo ko lahat. Tapos ganyan." Tumawa ng mahina si Karen. "Alam mo Marco, maswerte ka nga eh. Oo, may relasyon ako kay Sir Raul. Ano naman ngayon? Maswerte ka pa nga. Kasi kahit ganun, hindi kita iniiwan. Isipin mo na lang, sino pa bang babae ang magsasayang ng panahon sa kagaya mong under?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ang mga salitang yon, tumarak sa puso niya ng mas malalim pa kesa sa nakita niyang pagtataksil. "Karen," halos pabulong na sabi niya, nanginginig ang kamay. "Akala ko mahal mo ko." Mangyak-ngiyak na wika ni Marco. Tumayo si Karen, nilapitan siya at tiningnan ng diretso sa mga mata. "Mahal? Hindi pa ba sapat na nandito pa rin ako sa bahay mo? Na ikaw pa rin ang asawa ko? Kung hindi dahil kay Sir Raul, baka iniwan na kita. Kaya isipin mo na lang, Marco, utang na loob mo pa sa akin na nandito pa rin ako." Hindi na nakasagot si Marco. Sa loob-loob niya, gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero wala siyang nagawa. Pagkatapos ng matinding bangayan nilang mag-asawa, lumabas si Marco ng bahay na parang wala ng direksyon. Diretso siya sa pinakamalapit na inuman, umupo sa sulok, at doon niya ibinuhos lahat ng sakit sa bawat tagay ng alak.
Para saan pa lahat ng sakripisyo ko? Bulong niya sa sarili habang tuloy-tuloy ang lagok. Sa bawat tama ng alak, lalo niyang nararamdaman ng bigat, galit, hiya at pagkawasak. Hating gabi na nang makauwi siya. Amoy alak at halos hindi na makalakad ng tuwid. Mabuti na lang at nakita siya agad ni Aling Sofia, ang kanyang biyanan. Marco? Sus Mariosep! Agad siyang inalalayan ni Aling Sofia. Halatang gulat at nag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Lasing na lasing ka. Natatarantang tanong nito. Nay, niloko ako ng anak niyo. Hindi ko na po kaya. Hinagpis ni Marco habang nakasandal sa balikat ng biyanan. Napatingin si Aling Sofia sa manugang. Dama ang bigat ng sakit na dinadala nito. Hinaplos niya ang likod ng manugang habang inaakay papasok sa kwarto. Tama na Marco, halika ako na bahala sa'yo. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa anak ko. Pagkahiga ni Marco, halos mapapikit na siya sa sobrang hilo, pero ramdam niya pa rin ang malambot na kamay ni Aling Sofia. Pinupunasan ng pawis niya, inaayos ang kumot, inaalagaan siya. Nay, buti pa kayo, inaalagaan ako, hindi katulad ng anak niyo. Bulong niya, sabay hawak sa kamay ng biyanan. Mainit ang hininga niya, amoy alak, pero puno ng emosyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon, parang may kakaibang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Si Aling Sofia, kahit nagpipigil, hindi maiwasang maramdaman ang init ng hawak ng manugang. Marco, tama na, lasing ka lang. Mahinang sabi ni Aling Sofia, pero hindi niya inalis ang kamay. Nakapikit si Marco, pero ramdam niya ang lambing sa bawat haplos ni Aling Sofia. Para siyang batang inaalagaan, at sa gitna ng sakit na nararamdaman, doon siya nakahanap ng kaunting ginhawa. Nay, salamat dahil nandyan kayo. Kahit papano, may karamay ako. Napakagatlabi si Aling Sofia, hindi alam kung paano sasagot. Hinaplos niya ang buhok ng binata, marahang inayos ang pagkakahiga. Huwag kang mag-alala Marco, hindi ka nag-iisa, nandito lang ako. Doon bumukas ang mga mata ni Marco. Nakatitig kay Aling Sofia mula sa malapitan. Malabo man ang tingin dahil sa alak, pero malinaw ang init na nararamdaman niya. Hinapit niya ng konti ang kamay ng biyanan, mas mahigpit kesa kanina. Salamat, Nay. Napakabagal ng sumunod na pangyayari. Para bang tumigil ang oras. Naramdaman ni Aling Sofia na unti-unting lumalapit ang mukha ni Marco. Saglit siyang natigilan. Hinigpitan ng hawak sa kumot, pero hindi siya umurong. Hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga ng manugang na halos dumadampi na sa kanyang pisngi. Marco, mahina at nanginginig na bulong ni Aling Sofia. Hindi na sigurado kung pagpipigil ba o pagtanggap. Saglit silang natigilan, parehong nakikiramdam. Ang init ng hininga nila halos magtagpo na. Pero nanatiling nakabitin sa ere ang sandali. Pumikit si Marco, pilit hinahabol ang antok at kalasingan. Si Aling Sofia naman, dahan-dahang umatras, nanginginig ang dibdib at pinilit ngumiti na parang walang nangyari. Hinaplos niya muli ang buhok ng manugang at bumulong. Matulog ka na Marco, bukas lilipas din to. Kinabukasan, nagising si Marco na mabigat pa rin ang ulo. Tila may martilyong kumakabog sa sentido niya. Bumangon siya, nakatingin sa kisame at agad na bumalik sa isip niya ang gabing lasing na lasing siya. Ang init ng kamay ni Aling Sofia, ang haplos nito sa kanyang buhok, at ang malapit na malapit nilang mga muka. Totoo ba yun? O guni-guni ko lang dahil sa alak? Bulong ni Marco sa sarili. Napahawak siya sa labi, parang may bakas pa ng init na hindi niya alam kung totoo nga bang nangyari. Naiiling siyang napabuntong hininga, pilit inalis sa isip pero lalo lang bumabalik.
Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Aling Sofia sa kusina, abala sa pagluluto ng almusal. Nakatalikod ito, suot ang simpleng duster, pero sa mata ni Marco, tila may bago na siyang nakikita. Hindi lang biyanan, kundi isang babaeng may kakaibang alindog. Gising ka na pala, ani Aling Sofia, sabay lingon at ngiti. Normal lang ang tono niya, parang walang nangyari kagabi. Halika, kumain ka na. Niluto ko to para sa'yo. Umupo si Marco sa mesa, nakatingin sa biyanan na tila walang kamalay-malay. Pero sa bawat simpleng galaw ni Aling Sofia, lalo siyang nabibighani. Lalo siyang bumabalik sa alaala ng halos halik na hindi natuloy. Mula ng gabing yun, naging alanganin ng kilos ni na Marco at Aling Sofia. Kapag nagtatagpo ang kanilang mga mata, mabilis silang umiiwas. Kapag nagkakadikit ang kanilang mga kamay sa simpleng abot ng pinggan, mabilis nilang binabawi na parang may apoy. Pero kahit pilitin nilang itanggi, ramdam nila ang kakaibang tibok sa dibdib tuwing nagkakalapit. Samantala, ang relasyon naman ni na Marco at Karen ay tuluyan ng lumamig. Kung dati kahit gaano siya nasasaktan, siya pa rin ang kusang nag-aalaga, nagluluto, nag-aayos para sa asawa, ngayon wala na. Ang bawat sulyap niya kay Karen ay pandidiri at galit ang bumabalot. Hindi na sila nagpapansinan. Sa iisang bubong, para silang estranghero. At sa tuwing magtatagpo sila sa trabaho, sa loob ng kumpanyang pinapasukan nila, hindi mapigilan ni Marco ang pamumuo ng sama ng loob. Lalo na kapag naiisip niya ang mga oras na si Karen ay nasa piling ng matandang general manager na si Raul. Isang hapon, habang lumalabas si Marco sa gusali, nasalubong niya si Karen sa may hallway. Sandali silang nagtagpo ng tingin, matatalim, malamig, walang bakas ng pagmamahalan. "Excuse me," malamig na wika ni Karen, sabay lakad palayo. Saglit na napatigil si Marco, saka napailing. Pero bago siya tuluyang makalayo, dumating mula sa kabilang direksyon si Raul. Nakasalubong niya ito, nakatayo ng matikas, at nakangisi na para bang alamang lahat. Ang tingin nito ay halatang nang uuyam, puno ng yabang at panlalait. Napakuyom ng kamao si Marco, pinilit maglakad ng diretso, pero ramdam niya ang apoy ng galit na bumabalot sa kanya. Mula sa gilid, nakita ni Mang Romy ang lahat. Lumapit ito at mahinang bumulong. "Sir, ayos ka lang ba? Parang hindi na kayo nagpapansinan ng misis mo ah." Hindi nakasagot si Marco, ngumiti lang ng pilit at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na kinaya ni Marco ang bigat ng araw. Pagkatapos ng tensyon sa opisina, ang malamig na tingin ni Karen at ang mapang-uyam na ngisi ni Raul, diretso siyang dumaan sa isang maliit na bar. Tahimik lang siya sa isang sulok habang lumalagok ng alak. Parang gusto niyang lunurin lahat ng pait at hiya. Bahala na. Bulong niya sa sarili habang inuubos ang isang bote. Mabigat na ang ulo niya nang umuwi. Nanginginig ang katawan dahil sa tama ng alak at sa galit. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Aling Sofia sa sala, nanonood ng TV. Agad itong napatayo. "Marco, lasing ka na naman." Lumapit siya, hawak ang braso ng manugang. Napatingin si Marco sa kanya, at doon tuluyang bumigay ang dibdib niya. "Nay, hanggang kailan ko titiisin to? Niloloko niya ako sa harap ng lahat. Wala na akong silbi, wala na akong halaga." Hinaplos ni Aling Sofia ang muka ni Marco, puno ng awa at lambing. "Huwag mong sabihin yan, Marco. Hindi totoo yan." Saglit na natahimik si Marco, nakatitig sa mga mata ng biyanan. Ang init ng haplos, ang lambing ng boses, lahat ng ito'y parang apoy na nag-aalab sa pusong matagal nang nanlamig. "Nay," garalgal ang boses ni Marco, habang dahan-dahang lumalapit kay Aling Sofia. "Kayo lang ang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nakaiwas si Aling Sofia nang sunggaban siya ni Marco. Mainit, mapusok, at puno ng emosyon na matagal na nilang pinipigilan. Saglit na nagdalawang isip si Aling Sofia. Marco, malito. Bulong niya, nanginginig ang dibdib. Pero huli na, sa loob-loob niya, matagal na rin niyang ramdam ang kakaibang damdamin para sa manugang. At sa gabing yon, sa gitna ng galit, lungkot at alak, nagpatalo sila sa tukso. Tuluyang natangay ang dalawa. Ang dapat ay isang sandali lang, tumagal ng tumagal. Hanggang sa hindi na nila kinaya pa. Binuhos ni Marco sa kanyang biyanan ang lahat ng sakit, galit, at pagnanasa. Grabe kung panggigilan niya si Aling Sofia. Marco, bulong naman ng ginang. Grabe ang kapit ni Aling Sofia sa mga braso ni Marco. At sa gabing yun, wala siyang ibang nasasambit, kundi ang pangalan ng manugang. Marco, Marco, paulit-ulit. Habang ang gabi ay tuluyang binalot ng bawal na sandali. Pagmulat ng mga mata ni Marco, saglit siyang napatitig sa kisame. Mabigat pa ang ulo niya dahil sa alak. Pero mas mabigat ang alaala ng gabing nagdaan. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa tabi ng kama. Wala si Aling Sofia. Naroon pa ang amoy ng pabango nito, nakalutang sa hangin, nagpapaalala sa kanya na hindi yun panaginip. Totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Sa kusina, nadatnan niya si Aling Sofia, nakatalikod, abala sa pagluluto ng almusal. Mahigpit ang hawak nito sa sandok, halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Good morning, mahina at alanganing bati ni Marco. Saglit na natigilan si Aling Sofia, saka bahagyang lumingon. Gising ka na pala, umupo ka na, malapit nang maluto to. Wika ni Aling Sofia. Tahimik namang sumunod si Marco. Pareho silang nagkakailangan. Kapag nagtatama ang mga mata nila, mabilis din nilang iniiwas. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam nilang pareho na may malaking nagbago. Habang kumakain, halos walang salita ang namutawi. Ngunit bawat paglapit ng kamay, bawat tunog ng kutsara at tinidor, ay tila ba nagbubulong ng lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Simula ng gabing may nangyari sa kanila, nag-iba na ang kilos ni na Marco at Aling Sofia. Sa bawat tinginan, may apoy na agad na nagliliyab. Sa bawat paglapit ng katawan, parang hinihila sila ng tukso, pabalik sa kasalanang nagawa nila. Kalkulado ang bawat kilos. Maingat para hindi mahalata. Pero pareho silang natataranta. Alam nilang isang maling galaw lang, isang maling saglit ng kahinaan, at mauulit ang lahat. Tuwing nasa bahay, iwas sila sa isa't isa. Pero sa totoo lang, mas lalong lumalalim ang tensyon. Kapag dumadaan si Aling Sofia sa harap niya, naaamoy ni Marco ang pamilyar na halimuyak na nagbalik sa alaala ng kanilang gabi. Kapag aksidenteng nagkasalubong ang kanilang mga kamay, kapwa sila mabilis na umaatras, pero parehong kinikilabutan sa init na dumadaan sa kanilang balat. At kahit nasa trabaho si Marco, kahit nasa gitna ng meeting at kausap ang mga kliyente, hindi niya maitago kung sino ang laman ng isip niya. Sa halip na numero, sales target at kontrata, mukha ni Aling Sofia ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Alam ni Marco na kasalanan. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang salitang tama ba to? Ngunit paano ba siya makokonsensya kung ang asawa niyang buong buhay niyang pinaglingkuran, minahal at pinagsilbihan ay siya ring unang nagtaksil sa kanya? Masama bang damhin ng pagmamahal sa iba kung ang puso niyang matagal ng sugatan ay doon lang nakatagpo ng init at pag-aaruga? Hating gabi, tahimik ang buong bahay. Tanging ugong lang ng bentilador ang maririnig. Bumangon si Marco para uminom ng tubig sa kusina. Hindi niya inaasahan
Namadatnan dun si Aling Sofia, nakatayo sa harap ng lababo, nakaduster at tila kagigising lang. Pareho silang nagulat. "Ah, ikaw pala," sabi ni Aling Sofia. Pilit pinapakalma ang sarili habang tinatakpan ng dibdib. "Hindi ako makatulog, nauuhaw ako," sagot ni Marco, sabay iwas ng tingin. Naglakad siya papunta sa ref, pero nang magsalubong sila sa makitid na espasyo ng kusina, hindi na siya nakaiwas. Tumama ang braso niya sa balikat nito. Mabilis lang sana, pero sapat para muling magdulot ng kuryente sa kanilang dalawa. Pareho silang natigilan. Pareho lang silang nakatingin sa isa't isa. Halata ang kaba, halata ang pagpipigil. "Marco," mahina ang boses ni Aling Sofia. Sa isang iglap, hinila siya ni Marco palapit. Hindi na nakapag-isip pa. Sa isang maling galaw lang na kinatatakutan nila, ngayon ay nangyari na. Pareho silang tuluyang bumigay. Lumipas ang mga araw hanggang naging linggo, hindi na muling nakapagpigil sina Marco at Aling Sofia. Sa bawat pagkakataon na magkasama sila, laging nauuwi sa init na tagpo. Parang mag-asawa ang dalawa. Si Aling Sofia mismo ang nagluluto para kay Marco. Naghahanda ng kape, nagsisilbi na hindi nagawa ni Karen kay Marco. Si Marco naman, bawat gabi ay binubuhos ang lahat. Galit, pananabik, at init sa kanyang biyanan. Sa piling nito, muling nabuhay ang lalaking matagal nang pinatay ng malamig at walang malasakit na asawa. Para silang nakalimot sa oras, sa mundo at sa lahat ng mali. Basta't magkasama sila sapat na. Isang hapon, umuwi ng mas maaga si Karen. Hindi niya inaasahan ang eksenang sasalubong sa kanya. Si Marco at ang sariling ina, pawisan at hindi maitatago ang kanilang ginagawa. "Mga hayop kayo, nakakadiri kayo," sigaw ni Karen, nanginginig sa galit at pandidiri. Pero imbis na matakot o mahiya, napangiti pa si Marco. Tumayo siya, diretso ang tingin sa asawa, saka tumawa ng malakas. "At least ngayon, alam mo na." Nakangising wika ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Karen, habang si Aling Sofia naman ay nakayuko. Nahihiya pero hindi na rin magawang magsisi. Sa isip niya, kung hindi kayang mahalin at pahalagahan ng kanyang anak si Marco, siya na lang ang gagawa. At si Marco, wala na siyang pakialam. Ang dating sugatan, ngayon ay parang nagwagi. Dahil ang pinakanasaktan sa lahat, ang babaeng minsan niyang minahal, pero ginago lang siya. Matapos ang pagkakahuli, hindi na muling nagbalik sa dati ang lahat. Galit na galit si Karen. Pero sa paglipas ng mga araw, siya mismo ang unti-unting nadurog. Ang inis at pagkasuklam ay napalitan ng mabigat na pagsisisi dahil na-realize niyang siya mismo ang nagtulak kay Marco palayo. Habang si Karen ay nagmumukmok at walang tigil na nagbubuhos ng sama ng loob, sina Marco at Aling Sofia naman ay patuloy na naglalapit. Hindi na nila kayang itago pa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nagiging totoo sa isa't isa. At dumating ang balitang tuluyang nagbago sa lahat. Si Aling Sofia ay nagdadalang tao. Nang marinig ni Marco yon, parang nawala lahat ng bigat sa dibdib niya. Sa halip na takot, galak ang bumalot sa kanya. Sa wakas, bulong niya habang hinahaplos ang tiyan ni Aling Sofia. "Makakabuo na ako ng sarili kong pamilya." Masayang wika niya. Wala nang atrasan. Nagpasya silang iwan ng lahat. Ang bahay, ang nakaraan at si Karen. Tahimik silang lumayo. Naghanap ng lugar kung saan walang makikialam at doon nila sinimulan ng bagong buhay.